Bukod sa pagtutok sa iba't ibang kaso at alitan, marami ring nadadagdag sa kaalaman natin sa batas dito sa Yes or No at ang mga katanungan ng mga maritime. Kalimitang tanong din ng karamihan sa atin, tulad na lamang ng mga tanong tungkol sa online. Kuya Alan, Ate Pia, tumitingin po ako ng mamahaling bag sa online shop. Tapos, nakita ko Tito Boy, walang nakasaad na presyo. Tapos nakalagay lang dun sa page nila is, PM is the key. Pwede po ba yun? Yes or no? No. Alam mo, nagulat din ako dyan kasi nga, like everyone else, ako, mahilig ako kasi sa collectibles. Sa basketball cards, yung mga jersey, may mga ilan Lego figurines na gusto ko rin, Kuya Boy, pocket watches, no? So, matingin din ako sa internet. Kanina, dinidiscuss nga namin ni Ate Pia. Sabi niya, hoy, December lang yung Internet Transaction Act, di ba? Very specific yon sa internet, kailangan ng presyo. So, pati sa Consumer Act, nakalagay din doon na pag ikaw nagbebenta, dapat meron price yon. So, marami po sigurong hindi nakakaalam o kaya online seller or maaring may dahilan sila. Ayaw nila nagka-canvas ka or yung iba gusto nila serious buyers lang, no? But the law is meant to protect everyone and kailangan talaga meron presyo. Okay, maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasing nagbebenta sa akin ng high-end na phone and sobrang mura po nung presyo nito. Ngayon, aware naman po ako na galing ito sa nakaw. At ang tanong ko po is, may involve pa rin po ba ako or makakasuhan pa rin po ba ako kapag binili ko po ito kahit hindi naman po ako yung nagnakaw? Yes or no? Yes, kasi meron tayong batas na anti-fencing law, no? And dito, basahin ko na lang para maliwanag. Sabi dito, ano ba yung fencing? It's an act of any person who with intent to gain for himself or for another shall buy, receive, possess, keep, acquire, conceal, sell, or dispose of, or shall buy and sell, or in any manner deal in any article, item, object, or anything of value which he knows or should be known to him to have been derived from the proceeds of a crime of robbery or theft. So, pagka nasa iyo, binili mo, binenta mo, tapos you know or you should know, guilty ka. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, may maikakaso po ba sa isang netizen na nag-comment at nag-share sa isang post na nanglalait o naninira sa isang tao? Yes or no? No. The reason is the Supreme Court has ruled that pag nag-like ka, comment, or share, hindi ikaw ang liable doon. Ang liable yung nag-post. Pero yung liking, commenting, sharing, hindi. Unless, of course, yung comment mo, medyo inulit mo, iba na yon, no? But I disagree, and I think Alan disagrees also. This case was decided in 2014, and it's been 10 years. And by now, sabi kasi ng Supreme Court, pagka sinabi nila na cyber libel yan, it will send a chilling effect sa mga tao dahil it is a new medium of communication, okay? Pero by now, it's not that new. Kahit bata, alam na ang Facebook. So for me personally, kailangan maging responsible tayo. Pag shinare natin yon, at sa choice that we make. Parang ino-own natin yon dahil ang pag-share nandun yan sa page mo. So ako kasi, I do not want people to think na wala kang accountability sa pinaggagawa mo. Sa kakapindot mo, you are accountable for that. So I understand na nung time nung sinabi ng Supreme Court ito, ayaw lang naman nila na itong, sabi nga, it is a new medium of communication. Pero hindi na nga siya new ngayon. So, sabi niya, dapat daw gumawa ang legislature. So, nag-usap nga kami ni Ala, nung nakita namin to, baka nga kailangan natin liwanagin kasi ako, I want people to be responsible. Ate Pia, may mga kaibigan din kasi ako na gusto na rin po sana mag-asawa. Pero gusto rin po sana nilang mapanatili ang pagmamayari ng kani-kanilang mga property. Posible po ba yun? Yes or no?
Yes, posible yan. Napakagandang tanong yan ng mga balak magpakasal. It's very responsible na isipin nila ano ang magiging relasyon nila, yung property relations nila. And they can decide kung ano yung gusto nila. Mag-share sila, hindi sila mag-share. And they will execute a marriage settlement or a prenup. Madalas yung naririnig yan sa mga sine, no? Prenup. Totoo yan. The best is magkonsulta ng lawyer para madraft yung prenup. But basically, it's just an agreement that governs the property relations ng ikakasal para hindi sila masama dun sa absolute community na yun ang default property regime under Philippine law. So pwede yan. Please consult a lawyer para you can draft your own agreement kung ano yung naaayon sa inyo. Kuya Alan, Ate Pia, recently po, nagregalo ako sa parents ko ng lupa. So, ang kaso, yung BIR, bigla po kaming sinisingil ng buwis. Bakit po ganun? Pag po pala nagregalo ka na ng, say for example, lupa nga po, kailangan mo bang magbayad ng tax para doon? Meron po bang ganun sa batas? Yes or no? Yes, meron talaga. So niregalo mo yun, so it's basically a donation. So it's a donor's tax. Magpasalamat ka kasi dati, I think it was 20 or 30%. Now it's just 6%. Now what is the reason for that? Katulad na pag-explain ni Alan, no? It's always a balance between government and the people na kailangan maningil si gobyerno, pero kung sobrang taas, which it has been for many decades, wala rin nagbabayad. Tinatago, paikot-ikot. So ngayon, 6% na lang. So meaning to say, kunyari, worth 1 million yung lupa. Dati, babayaran mo doon 200 to 300,000. But now it's just 6%. To be clear lang ha, taxable siya if the gift is more than 250,000. So kung yung lupa is valued more than 250, so kunyari 1 million and 250, exempt si 250, si 1 million yung matatax. Thank you so much po. Ganun pala yun. Mahalaga talaga na magkaroon tayo ng kaalaman sa batas. Kaya naman sa pamamagitan ng pagsagot sa iba't ibang mga katanungan at pagtutok sa mga kaso ng mga taong hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan dahil alam natin ang ating mga karapatan. Huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon na tayo sa tama dahil sa batas wala tayong kawala. Maraming salamat po. Kita-kita tayo muli next week. Dito lamang sa